Siya ang binansagang the round mound of rebound, isang undersized na power forward ngunit siya ang isa sa pinakamalakas rebound sa kasaysayan ng NBA. Kilala din ito mga idol bilang isa sa mga player na walang inaatrasan, hindi basta-bastang tumitiklop ito at pinapalagay niya ang mga bad boys sa NBA. Well, sa ngayon nakikita o napapanood natin siya bilang basketball game analyst at marami nga itong binabangga ng mga NBA superstar. Madalas ay kritiko ito ng mga superstar sa NBA ngayon, ngunit madalas din ay nagpa-fireback sa kanya ang kanyang pagiging kritiko dahil ginagawang respect naman sa kanya ang kawalan nito ng kampyonato sa kanyang karera. Kaya sa video natin ngayon mga idol ay sisilipin naman natin ang kanyang iniwang marka sa liga ng NBA. Gaano nga ba kalakas maglaro noon sa kanyang prime ang one-time rebounding leader, 11-time NBA All-Star, one-time All-Star MVP at one-time regular season MVP ang 6'6" power forward na si Charles Barkley. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Simulan natin ang kanyang kwentong basketball sa kanyang collegiate basketball year na kung saan naglaro itong si Charles Barkley sa Auburn University. Naging popular siya noon sa kanyang mga dunks, block shots at lalo na ang kanyang rebounding ability. Sa kanyang height noon na 6'6" ay pinalaro nga ito noon bilang sentro ng koponan. Undersize ito sa center position mga idol. Ngunit size doesn't matter para dito kay Barkley dahil pinangunahan lang naman niya noon ng Southeastern Conference sa kanilang liga bilang rebounding leader. Hindi lang yan, dahil sa kanyang 3 seasons sa koponan ng Auburn ay nag-average ito ng 14.1 points, 9.6 rebounds at 1.7 blocks per game. Maganda-gandang stats na ito mga idol bilang isang undersized na sentro, kaya siya ay tinawag noon na the round mound of rebound, na ang ibig sabihin ay greatest overweight rebounder dahil sa mga panahon kasi na yon mga idol ay nasa 300 pounds itong si Barkley at tirap na mapababa ang timbang. Kaya dahil sa kanyang pagpapakitang gilas sa kanyang paglalaro sa kanyang collegiate basketball ay siya ay naitanghal noon bilang Southeastern Conference Player of the Year. Ito ay noong 1984 at Player of the Decade for the 1980s. Kaya naman sa liga pa lang niya sa kanyang collegiate basketball mga idol ay talagang may potential nga ito na maging isang superstar sa liga ng NBA. Well, hindi na nga tinapos pa ni Barkley noon ang kanyang last season sana sa Auburn dahil napagdesisyonan na niya na tumalon na sa pinakamalaking liga ng basketball ang NBA. Kaya 1984 NBA draft nang pumasok na nga ang 6'6" power forward na si Charles Barkley sa NBA. Siya ang 5th overall pick noon na pinili ng koponan ng Philadelphia 76ers. Kasabayan niyang na-draft noon sila Michael Jordan na 3rd pick at ang 1st overall pick noon na si Hakeem Olajuwon. Sa kanyang unang season sa Sixers ay pakitang gilas agad itong si Barkley nang makapagbigay agad siya ng magandang serbisyo sa koponan na nag-average ng 14 points at 8.6 rebounds per game. Hindi man siya pinalad sa Rookie of the Year dahil nakuha nga ito ni Michael Jordan ay napabilang naman siya sa NBA All-Rookie First Team. Naging malaking tulong nga si Barkley noon sa regular season ng Sixers na magkaroon sila ng magandang record na 58 wins and 24 losses. Malakas-lakas na din kasi ang roster ng Sixers noon mga idol. Nandyan si Moses Malone at Julius Erving na pinamumunuan noon ng koponan. Kaya sa kanyang unang season ay nakapasok at nakapaglaro agad siya sa playoffs. Naging maganda ang playoff run ng Sixers noon. Katunayan ay winalis pa nga nila ang Milwaukee Bucks sa semis ng playoffs hanggang makarating nga sila sa Eastern Conference Finals. Ngunit sa East Finals nang harangin sila ng Boston Celtics papuntang NBA Finals. Malakas ang roster ng Celtics noon mga idol na nagahari sa Eastern Conference. Pinamumunuan ito nila Robert Parrish, Kevin McHale at Larry Bird. Well, hindi naging maganda ang serye ng kanilang naging bakbakan dahil isang beses lang pinalasap ng panalo ang Sixers noon ng Boston at tinapos agad ito sa Game 5 ng serye. 1985-86 season sa pangalawang season ni Barkley nang magsimula na nga siyang magkaroon ng double-double stats. Dahil sa kanyang pinakitang husay sa kanyang rookie season ay ginawa na nga siya bilang starter ng koponan. Hindi lang sa rebounding siya inasahan sa season na ito dahil naging effective scorer na din siya dahil nag-average siya sa season ito ng 20 points at 12.8 rebounds per game na maasahan din pagdating sa depensa. Pumasok ngang muli ang Sixers noon sa playoffs na kasama na sa pamumuno itong si Barkley. Ngunit pagdating ng semis ng playoffs mga idol, nang bawian sila ng Milwaukee Bucks na winalis nila last playoffs. Umabot ng Game 7 ng kanilang serye ngunit sa huli ay nilaglag nga sila ng Bucks. At dito na nga nagsimula ang mga kabiguan nitong si Barkley na makasungkit ng kampyonato. 1987-88 season nang tanghalin naman siya bilang NBA rebounding leader. Nang pamunuan niya ang liga na nag-average ng 11.9 rebounds per game. Malakas talagang rebound ito mga idol. Maalat lang talaga sa kampyonato dahil sa season ito ay
ay hindi sila nakapag-qualify sa playoffs. Taong 1990 naman nang walang takot na binangga ni Charles Barkley ang mga bad boys sa NBA, ang Detroit Pistons. Sila Isiah Thomas, Dennis Rodman at Bill Laimbeer. Nagpang-abot sila dito noon ni Bill Laimbeer, mga idol. Matapang na hinarap ito ni Barkley. Well, tinalo nga nila noon ang Pistons na nagtala itong si Barkley ng 36 points. 1991 NBA All-Star Game nang masungkit naman ni Barkley ang All-Star Game MVP. Ito ang kanyang 5-time appearance noon sa NBA All-Star. Nagtala siya noon ng 17 points with 22 rebounds at natulungang manalo ang East sa score na 116-114. Lumipas ang 6 na season niya sa koponan ng 76ers ay nananatiling hindi pa rin nakakasungkit ng kampyonato itong si Barkley. Sa katunayan hindi na rin sila umaabot pa noon sa Eastern Conference Finals. Hanggang semis na lang sila ng playoffs. Well, sa era kasi ng 90s, mga idol, ay talagang lulusot ka sa butas ng karayom para makarating sa NBA Finals. Kaya ganun na lang na hindi makasungkit itong si Barkley ng kampyonato. Ngunit maalat man ito sa NBA champion ay nagkaroon naman ito ng gintong medalya dahil 1992 Olympics na ginanap sa Barcelona ay nakasama nga itong si Charles Barkley sa Dream Team USA na sinasabi noon na greatest team ever assembled, na kinabibilangan ng mga NBA superstar na sila Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, Charles Barkley at marami pang superstar, mga idol. Ito na nga siguro ang masasabi natin noon na unbeatable team sa Olympics basketball. Kaya maalat man siya sa championship ring ay meron naman siyang gintong medalya sa taong ito. Ngunit after ng kanilang pagkapanalo sa Olympics, ang siya naman pagpaplano ng Sixers ang pag-rebuild ng koponan para sa next season. Kaya after 8 seasons niya sa koponan ng Philadelphia 76ers ay napagdesisyonan ng pamunuan na i-trade na itong si Barkley para makapag-rebuild ng roster. Na-trade siya noon sa koponan ng Phoenix Suns kapalit ang 3 player na sila Tim Perry, Andrew Lang at ang All-Star noon na si Jeff Hornacek. Kaya 1992-93 season ay sa Phoenix Suns na nga naglaro itong si Barkley. Sa paglipat niya dito, mga idol, ay mas lumabas ang kanyang pagiging effective scorer. Natala niya dito ang isa sa kanyang pinakamagandang stats sa kanyang karera. Nag-average siya sa season ito ng 25.6 points at 12.2 rebounds per game. Kaya dahil sa performance niya ito, mga idol, siya ang tinanghal noon bilang regular season MVP. Gigil at uhaw talaga si Barkley noon para sumungkit ng kampyonato. Sila ang naghari noon sa Western Conference na nagkaroon ng best record na 62 wins and 20 losses. Solid ang kanilang regular season, mga idol. Ngunit ang tanong, solid din ba sila sa playoffs? Well, sa first round ng playoffs noon ay pinataob nila ang koponan ng Lakers. Sa semis naman nang pinadapa nila ang San Antonio Spurs at sa wakas sa season ito ay muling nakatuntong itong si Barkley sa West Finals. Nakaharap naman nila dito ang koponan ng Seattle Supersonics na pinamumunuan ni Peyton at Sean Kemp. Napakagandang serye ang kanilang naging bakbakan, mga idol, na umabot pa sa Game 7. Ngunit mas nanaig pa din ang Phoenix Suns sa kanilang serye. Kaya naman sa unang pagkakataon ng kanyang karera ay sa wakas ay nakatuntong na din itong si Charles Barkley sa NBA Finals. Nakaharap nila sa 1993 NBA Finals ang pader na koponan noon sa isang koponan ng Chicago Bulls. Ito ang bakbakan ni Barkley at Michael Jordan. Well, siguro, mga idol, ay alam nyo na ang naging resulta ng kanilang bakbakan noon sa Finals dahil tinalo nga noon ng Bulls ang Suns sa kanilang Game 6 at muli, mga idol, ay bigo na naman itong si Charles Barkley sa kampyonato. Isa nga ito sa masasabi nating disappointing season ni Barkley. Talon tayo sa 1995-96 season na kung saan naitala ni Charles Barkley ang kanyang most rebound in one game nang magtala siya ng 20 points and 33 rebounds sa laro nilang yon. Sa season ding ito nangyari nang bagwisan niya si Dennis Rodman. Nangyari naman yan noong February 6, 1996 nang mapikon nga itong si Barkley sa kakulitan nitong si Rodman dahilan ng pagbagwis niya kay The Worm. Sa season ding ito, mga idol, nang makasama siyang muli sa Team USA sa Atlanta Olympics na ginanap nga sa United States. Nakasama niya sa Team USA noon sila Hakeem Olajuwon, Shaquille O'Neal, Penny Hardaway at marami pang superstar. Undefeated din ang koponan kaya dahil dun ay nakuha nga niya ang kanyang pangalawang medalya sa Olympics. Ngunit sa season ding pala ito, mga idol, ay matatapos ang relasyon ni Barkley para sa koponan ng Phoenix Suns. After ng 4 seasons niya naglaro sa Phoenix Suns ay nananatiling bigo pa din itong si Barkley para sa kampyonato. Kaya ang pagkakatrade sa kanya ng Suns papuntang Houston Rockets ay isang malaking
malaking pagkakataon para kay Barkley na makasungkit na ng kampyonato dahil magiging kakampi niya nga dito ang dalawang superstar ng Houston Rockets na si Hakeem Olajuwon at Clyde Drexler. Kaya 1996-97 season ay sa kupunan ng Houston Rockets na nga maglalaro itong si Charles Barkley. Sa edad niyang 34 years old mga idol, sa unang season niya sa Rockets ay pinatunayan nitong si Barkley na may ibubuga pa siya sa loob ng court dahil lumambag siya noon sa Rockets ng 19.2 points at 13.5 rebounds per game. Naging maganda ang regular season noon ng Rockets na pumwesto sila sa 3rd seed. Pagdating naman sa postseason game or playoffs ay solidong performance ang kanilang sinimulan. Winalis nila sa first round noon ng Timberwolves. Ngunit sa semifinals naman ay muntikan pa silang masilat ng Seattle Supersonics nang umabot sa Game 7 ng kanilang serye pero nanaig pa din noon ng Rockets. At sa Western Conference Finals naman ng makabangga nila ang naghari noon sa West, ang Utah Jazz na pinamumunuan ni Stockton at Malone. Pumalag naman ang Rockets noon mga idol, ngunit hindi sumapat para talunin nga ang Jazz at tinapos nga ang kanilang serye sa Game 6. At muli mga idol ay bigo na naman itong si Barkley para sa kampyonato. Taong 1999 naman na makabanggaan naman ni Barkley ang most dominant big man na si Shaquille O'Neal matapos silang magkapisikalan at mabatungan ng bola ni Barkley si Shaq. Wala talagang inaatrasan to mga idol. Kahit ang strongest big man na si Shaq ay hindi niya atrasan. Well, sa kanyang 4 na season pa na nilaro sa Houston Rockets ay hindi na nga nakatuntong pangmuli itong si Barkley sa finals. Ultimo sa West Finals mga idol ay hindi na din sila nakapasok. Kaya 1999-2000 season sa edad niyang 37 years old ay ang last season na ni Barkley sa liga ng NBA. Hindi na sila nakapag-qualify pa dito sa playoffs na magkaroon sila ng worst record sa season ito. Kaya sa kanyang 16 seasons sa kanyang karera sa liga ng NBA ay hindi na nga nakaranas na magkampiyon itong si Charles Barkley. Ngunit bigo man itong makapagkampiyon sa liga ng NBA ay 2006 nang maindak naman siya bilang isa sa mga Hall of Famers sa NBA. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera ni Charles Barkley sa NBA?